Sister Miley, tinanggap nyo ang Espiritu Santo nung kayo'y bautismuhan. Kaya yung aral na nasa inyo ay pinanghahawakan ninyo ng dad. Sapagkat tinanggap natin ang Holy Spirit. Ang tao na pinapatubayan ng Holy Spirit, sila ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Dahil, kayong mga nabautismuhan na, tinanggap ninyo yung pangako ng Panginoon ng banal na Espiritu Santo. Ito, Brother Ivan, nasasabihin ko siya. Merong mga taong nabautismuhan, binabasa ng Diyos yung puso ng mga binibinagan, Sister. Binabasa ng Diyos yan. Tandaan nyo, hindi lahat ng binautismuhan kay Kristo tumanggap ng Holy Spirit. Tandaan nyo, bakit? Merong mga taong tumanggap ng bautismo, hindi totoo sa puso niya yung pagtanggap. Binabasa ng Diyos yan, wala tayong lusot. Ano sabi ng Diyos? Pakinggan natin sa 7 ng Galacia. Yung pagtanggap natin ng bautismo kay Kristo, yung pagtanggap natin ng aral na ito na pinag-aaralan natin, ito ang sabi ng Panginoon. Galacia sa 7, pakibasa. Iha, baka ito'y mahulog. Alright. Pakibasa sa 7 ng Galacia. Pakibasa. Pakibasa. Okay. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapagdito. Sapagkat ang lahat na inisig ng tao, siyang namamahalin niya. Ano sabi? Huwag kayong padaya. Bakit? Si Satanas walang ginawa kundi dayain tayo. Kaya yung pagtanggap natin ng bautismo, huwag tayong madadaya, baka yung pagtanggap natin hindi totoo. Ano sabi? Huwag kayong padaya sapagkat ang Diyos ay hindi daw hindi napabibiro, hindi biro ito. Yung paglilingkod natin sa Diyos, walang halong biro. Ibig sabihin, hindi tayo pakunwari. See? Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat anuman ang ihasik ng laman ay siya niyang aanihin natin lahat yan. Ano tawag mo, Nanay Esther, pagka gumawa ka ng masama at bumalik sa'yo? Ano tinawag ka rin eh? Ang tawag natin ay karma. Karma, totoo yun. Kung anong ginawa mo masama, ay babalik sa iyo doon. Kaya ayaw ng Diyos, balikan tayo ng masama pa. Bakit? Kasi tayong mga nabautismo ng Kristo, tayo ay bagong nilalang na. No? At kaya, papagtubayan ka ngayon ng Panginoon ng Espiritu Santo kung totoo nating tinanggap. Paano niyo malalaman na kayo ay may pagtubay ng Holy Spirit? Gusto niyo malaman? Okay, pakinggan natin ang Galacia 5:21. Galacia sa Kapitulo 5, versikulo 21. Ano sabi niya? Mga kapanaghilaan. Teka, 21, 22 na. Mas mabilis. 5:22 ng Galacia. Basa. Tatapuat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Teka muna. Ano unang bunga pagka meron kang bunga ng Espiritu Santo? Una, meron kang pag-ibig. Ang tawag sa Greek ng pag-ibig na yan ay agape love. Ano yung agape? Banal na pag-ibig. Pagka may pag-ibig ka na sa Diyos, hindi mo kalilimutan ang alin, ang paglilingkod sa Diyos. Mas gusto mong maglingkod sa Diyos kaysa mamuhay ka ng makasanlimot ang buhay. Diba? Ano magawain ng kabataan? Pagpurito, pagkadarito, kung saan pupunta. Pero kung may pag-ibig ka ng Diyos, ang hahanapin ko lagi, yung kautusan, yung kalooban, aral ng Diyos. Kaya pag-ibig. Alright. Pangalawa, Katuwaan. katuwaan, masaya ka. Pero pag Kristiyano malungkot,
Eh, lahat naman tayo may problema eh, di ba? Huwag niyo sabihin wala tayong problema, may problema tayo, pero nagiging magaan sapagkat ang Panginoon ang tumutulong sa atin. Di ba? Kaya, nakakita ka naman Kristiyano, nakasalubong mo yan, nakasimano. Nakasalubong mo na eh. Halimbawa, nakasalubong mo si Miley, nakasimano ka, binabati. Hindi magandang halimbawa yun. Ang tunay na Kristiyano na may bunga ng Espiritu Santo panabali, kahit hindi mo siya kapananampalataya, kahit kapitbahay mo, lagi ka na naka-smile. Bakit? Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kung gusto mo makahikayat ng maraming tao, mailapit mo sila sa paanan ng Diyos para sila maritas, kinakailangan bilang Kristiyano, friendly ka, mapagkaibigan ka. Di ba? Hindi mo kaaway lahat ng tao. Alright, tuloy. Hindi ka napansin. Kapayapaan, mapayapa ka, hindi ka pala away. Di ba? Pero pagka pala away ka, wala kang Espiritu Santo. Tuloy. Pagpapahinuhod. Oh, relax ka lang. Ibig sabihin, hindi ka pa dalos-dalos. Pagpahinuhod. Ano pa? Gandahang loob. Meron kang kagandahan loob. Di ba? Maganda ka magpakita sa kapwa mo. Kahit inaaway ka na, nagtitiis ka, kagandahan loob pa rin ang ginagamit mo. Ano pa? Kabutihan. Kabutihan. Gumagawa ka ng mabuti. Ano pa? Pagkasapat. Pagtatapat. Nakpo. Yan ang nakita. Yan. The great controversy. Honesty. Sa English ay honesty. Pagtatapat. See? Tapat tayo sa Panginoon. Tapat tayo sa kapwa. At higit, tapat tayo sa pinagkatiwala ng Diyos. Tapat din tayo sa ikapo. Alright, tuloy tayo. Kaamuhan. Kaamuhan, maamo ka. Hindi kapag ang Kristiyano, ano mo na? Dahil si Captain. Parang ang liyo. Hindi ka maamo. Nakatakutan ka ng tao. Nanalukan ka ng tao. Di ba? Kailangan maamo tayo. Pag maamo ka, madali kang lakitan. Ang tawag doon ay approachable. Okay, tuloy. Pagpipigil. Oh, ito na lang ang problema natin. Oh, pagpipigil. Anong pipigilin natin? Marami tayong pipigilan. Number one is bibig. Chismis. Pati na natin, dami chismoso. Alright? Pipigilan natin yan. Hindi, kung gusto mo maging chismosa, ang ikismis mo si Kristo. Hindi ka nagkakasa. Pag chinismis mo buhay ng ibang tao, nagkakasa. Di ba? O tuloy. Laban sa mga ganyang bagay ay Ay, oh, see? Ganda. Di, walang kautusan na nakakatawa sa iyo. Bakit? Susunod mo eh. So, maliwanag, mga kapatid, ano? Huwag natin, bago ako matapos, yung mga nararamdaman natin ngayon na binasa natin, huwag yung sisirain. Alam niyo ba? Paano nawawala ang Holy Spirit sa atin? Yung mga katangian, paano mawawala? Gusto niyo malaman? Oh, pakinggan natin. Sa Kapitulo 4 ng Efeso, versikulo 31. Pakinggan niyo ito. Oh, basa. ang lahat ng kabaitan Teka muna, dahan-dahan. Pakinggan nyo. Paano nawawala ang Holy Spirit sa isang tao? Oh, kasi ganito yan. Halimbawa, nabautismuhan ako. Kung yung dati, bago nung nabautismuhan ako,